Okay, 5:37, dito tayo sa tuktok. I think this is the starting line. So, no riders beyond that point. Ay, hindi pa. Ayun yung starting line, pre. Sa dulo. So, ano lang to, banner. One of the biggest and anticipated cross-country events of the year. 7-Eleven Trail Payback. Ito na yung pagka-arrange nila, no? Ito na, mga nakaparada na yung mga bisikleta. Ay! Okay, what's up guys? Bracket Sam here. So mag-voiceover na lang tayo. Welcome to 7-Eleven Trail 2026. Arguably the most anticipated XCM race, no, of the year, where thousands literally join, no, and gather for this very prestigious event, no. So this is my first time, like I said, kung napanood nyo yung track rate ko before, it is my first time joining this race, and I was fortunate enough to get to Wave A, no. Medyo nakapag-ensayo tayo ng maayos, and I wanted to check, no, kamusta naman yung ensayo natin tsaka yung mga skills natin. So I thought na Wave A would be a good shot for my first try. So nandito tayo ngayon. Nandito na rin yung mga tropa natin from EXO, no, sila Ralph tsaka sila Pat. I also saw a lot of familiar faces dito na nakakasama ko both sa XC and sa Gravel, and parang ano siya, no, parang siyang naging mga mini reunion. Lagi naman ganun pag sa mga karera, no. Okay, so diretso na tayo dito sa starting line, no. Ito 30 seconds before kami pakawalan. Unfortunately, medyo late kami dumating. Nandito kami banda sa likod ni Dave, teammate ko. Pero ibang mga teammates ko nasa harap banda. So here we go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so pinakawala kami eksakto at 6:30 AM. That's Wave A. Nandito kami sa bandang likod talaga ng bunch. Ang plano ko dito initially, kasi itong unang rematehan na to is 500 meters, no? 8.6% ang average grade dito. So ang plano ko talaga dito is 350 to 400 watts lang VO2 max, kung familiar kayo dun. Ayokong rumimate, ayokong tumayo kasi mauubos ako yan. Nakaupo lang ako dito. At unahan talaga kami papunta dun sa trail, no? Unfortunately, since medyo nagtipid ako, nakita ko lahat nakatayo, pero okay lang, kasi ang plano ko naman talaga is bandang gitna o bandang 3/4 banda sa likod. Problema lang dito, halos na sa likod na ako, no? Kasi remate talaga to, medyo mabigat. Ayan, si Ralph, lumabas na. So nagtitipid pa rin tayo. Kung nasan man tayo nandito sa pwestuhan, wala, yun na talaga. JB Babaran, 30 South, kaliwa, tropa natin yan. So, after nun, paisa-isa na, no, may mga sumusulpot at may mga naiiwan. Marami nang nakakapasok dun sa trail. So ayan, medyo bubuhayin ko yung stats para kita nyo, no? Kita nyo, upper left, 180 BPM na ako. Grabe. Sa simula pa lang, 180 BPM na. That's solid zone 4 para sa akin, no? Tapos yung power ko sa kaliwa, nasa may, medyo pa iba-iba para makita nyo. Power ko is nasa kaliwa, pati yung speed. Upper right naman, yung slope or yung grade, no, yung tarik na kung nasan tayo ngayon, nagbabuffer lang. And finally, sa my right side, yung ating mapa, no, kung paano tayo matatapos. Yan yung buong 40K, yung parang drawing na spaghetti sa baba. Tapos yung ating odometer nasa may lower right din sa taas ng mapa, no. So, yan. Nagpe-pace na ako dito banda kasi nakita ko na, no, yung mga pumasok talaga. Wala na tayong magagawa, nandito na tayo, kung nasan tayo, papanindigan na natin yun. Kita nyo sa may kanan, no? Ayan na sila, yung mga nauna, nakapag-U-turn na, nakapasok na sila sa trail. So dito ako medyo na dehado, no? Kung makikita nyo. Kasi pag U-turn, pila-pila na, nandito ako sa bandang likod. Talagang may traffic, no? May traffic talaga. Tayo na, bilis! Kaliwa! Nagawa nyo! Yan! Ay! Oh! Tabi, idol, tabi! So yan mga papi, no? Ito ang pinaka-hassle pag naiwan ka sa likod ng Wave A. Traffic! Ito yung kalaban mo. At hindi lang segundo susunugin ito, mga idol, no? Susunog to ng minuto. Kasi yung iba rumaragasa na dito, napaka-flowy ng section na to, no?
Pero tingnan mo naman kami, takbo namin halos 7 lang. Oh. Ayan, tas dahil nga kumpulan, yung mga maliliit na obstacle like yung mga ugat na ganyan, mabagal yung pasok ng mga tropa, ng mga kalaban. Nagbabagal din lahat, chain reaction o domino effect, mabagal na lahat. So, I think first 3 kilometers is ganito. So, ang nangyayari, sobrang sayang yung oras. Tatakbo ka, papreno ka, tatakbo ka, papreno ka. Ganon. Walang continuous flow. Ang sama rin sa legs mo kasi alam niyo naman, nakakalaspag talaga yung stop and go, di ba? Hindi naman parang road o gravel to na tuloy-tuloy yung padjak mo. Titigil ka, lulusong ka, magbe-burst ka, aakyat ka, titigil ka, papadjak ka ulit, magka-cadence ka. Ganon naman ang XC. So talagang mas na-emphasize pa sa amin mga nandito sa likod. Yung stop and go and burst power, no? Which yun talaga para sa akin, no? Yun yung talagang nakakapag-pulikat, no? So wala pa tayo sa 1 kilometro, no? Nandito pa rin, traffic pa rin yan, makikita nyo. Tungay pa lang, traffic na. Bilis, idol, mga idol. Puta. Bye, idol. Thank you, idol. Narinig niyo, bago ko i-mute bago ko mag-voice over, may sumigaw, "Oy, idol, wag ka mag-picture." So apparently may nagsiselfie siguro sa harap. Ay, nako. Anyway, nandito na tayo sa 2.25k mark. This is still the bike park. Pero itong part po na to, mga lodi, hindi po namin dinadaanan to, yung mga madadalas mag-Timberland Mountain Bike Park. No? Hindi masyado, actually hindi binubuksan tong area na to. Ngayon lang namin nadaanan tong area na to. So, medyo foreign pa rin to. Nadaanan lang namin to huli nung track read, no? Nung Sabado. Anyway, so yung section na to is talagang flowy. Classic XC marathon talaga ang style niya, no? Walang masyado mahabang ahon. Puro matatarik na biglang taas, tas biglang lusong, tas biglang flow, tas puro switchback, no? Katulad nitong ahon na to, napakasakit. Tignan niyo yung power sa kaliwa, no? 490, 480 watts para lang makatakbo tayo ng 7 kph. Puso ko sa taas, zone 5. Kanina pa zone 5 yan, no? So, kaka 3 kilometer mark pa lang natin dito, no? So, eto na, part na to ng regular na ahon papunta sa launch pad ng bike park, no? So, shortly after, bike park area na ang pupuntahan natin. Okay, no? So apparently tinanggal nila yung yes or no na sinasabi ni Bino ng tropa, no? Or yung parang bangin kung nakapag-track read kayo, di ba may parang bangin sa 3 kilometer mark. Inalis na nila yun for the safety of all. Anyway, dito na tayo pababa sa skills zone. So ito, medyo sanay na tayo dito. Lulusong, may berm, tapos may doubles, triples dito, and then finally may 3 tabletop. Of course, dun tayo mag-lean sa safe side. Hindi na ako nag-risk mag-jump. Rinol lang natin, tapos crinab lang natin ng slight yung huli, no, para hindi mamatay yung speed. No. Shortly dyan, may drop, tapos mag-u-turn na yan papunta sa next area ng karera. Okay, so ito yung first part na mamimili ka ng A-line or B-line. Siyempre A-line tayo para medyo mas mabilis. Ito yung pinakasikat na part ng Timberland Mountain Bike Park, no, sa Enter the Dragon, which is yung wall ride niya just before the Dragon's belly. So, yan, ito yung wall ride, no. Next section. Okay, so ito na yung pinaka-flowy section, kasoy, no, sa kanan. Pinaka-flowy section ng Enter the Dragon or Blue Zone, no, where may mga ilang drops. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa, no. So, sinama nila tong part na to sa race, which is always naman kasama. Ito, medyo familiar ako dito, so kung makita nyo, medyo may confidence and speed tayo, no, sa takbuhan natin dito, no. So, lalabas pa rin tayo dun sa classic na Blue Zone. Babaybayin natin lahat to hanggang doon sa paleta sa gitna and doon sa root garden, no, bago tayo dumating sa Brexit. So, actually, ito yung isa sa mga pinaka-favorite parts ko dito. Kaya lang, first time ko to ginawa ng sobrang taas yung puso ko, yung galing ka sa ahon na matindi. Ang hirap pala lumusong ng matulin nang galing ka sa ahon ng laspag ka. First time ko na-experience to ever. Usually kasi pag linulusong namin to galing bike park, fresh. Medyo fresh. Ito ngayon, mataas yung puso mo, galing ka sa matinding ahon. So, yung muscles mo hindi ganun kabilis mag-react, which adds to the challenge, no? So, alam mo, habang ginagawa ko tong karerang to, di ba? First time ko mag 7-Eleven, mas tumataas talaga respeto ko sa mga XC players natin, sa mga naglalaro natin sa XC. Kasi maliban sa fit ka, kailangan magaling ka pa rin mag-handle ng bike, no? Kahit laspag ka sa mga lusong.
Okay, fast forward tayo sa 8.73 kilometer mark. This is, I think, officially the first long climb, no? Simula sa paikot-ikot and yung mga punch-punch ng bike park ng mga flow-flow switchbacks. Ito yung official na pinakamahabang climb. At hindi ko makakalimutan to dahil tignan niyo yung grade sa upper right, no? 24-25%. Magpipik to sa tuktok ng 28%, no? So, yan na nga. Medyo nawala tayo sa rhythm. So, pinadaanan natin yung nakatutok sa likod. Obviously, mas mabilis naman siya. And, ito si Jello, no? Lumabas, naka-e-bike siya, no? So, okay lang naman. Isa rin sa napansin ko, dapat nag-32T ako, no? Obviously, hindi ko mag-grind yung 34. I mean, nag-grind ako sa 34T sa mga ganito katatarik na sections, which I think led to my early onset of fatigue. Okay, 12K mark. Okay, so 12 kilometer mark, basic trail, connector trail. First time ko nakapag-gel, tsaka nakapag-inom ng balas. Grabe, hindi ko mabitawan yung mga handlebar kanina sa loob ng trail. So, nutrition lang tayo konti dito. Zip, zip, zip. Tapos, karga ulit. Okay, 13 to 14.5 kilometer mark tayo dito, no? Ito yung parang fire road na flat siya pero marami siyang ruts, no? Dito talaga nagkakargahan para mauna. Ako, nagre-recover ako, nag-gel ako, tapos nagsispin ako. Kasi yung una natin, yung first 1 hour natin dun sa bike park, talagang napuwersa tayo, no? Talagang puro matataas na effort, tsaka yung mga surges, nararamdaman ko na. Medyo sinisingil na ako ng binti ko. So, binibay ko lang to ng ganito. Tapos, shortly, lumabas na rin tayo sa highway, no? Okay, highway. Tapos ito na yung sa may 10 commandments na part. Usually sarado to, no? For the whole year. Ngayon ko lang nakita bukas to, no? Yung 7-Eleven trail, no? So, highway ang papasok niya dito. Tinatry ko mag-speed. Makahabol ito. Libre kasing, libreng tulin to, no? Lusong. So, yan. Ingat lang din kasi marami mga tao tsaka may mga motor-motor na biglang sumusulpot kasi itong area na to talagang medyo populated, no? So, okay, ito, nandito na tayo ngayon sa, papasok yata ito ng sa may Papineda, no? Pero yung kanyang condition, yung condition ng trail, medyo masama. Tuyong-tuyo siya, and yung mga ruts malalim, no? Yung mga hukay, yung mga daanan ng mga sasakyan, tsaka ng mga tractor ba yun, malalim, kaya hindi rin ako masyado makapag-speed. Alam niyo naman, pag na-shoot yung front tire, no? Malaki ang chance na ma-wash out at sumemplang tayo. Ayaw natin yun, siyempre. First time natin mag 7-Eleven trail, first time natin dito, so safety lang lagi ang dala ko. So, ito na. Ito na yung populated area niya. Lusong na rin to, no? So, alalay lang ako. Marami na rin dumaan sa gilid ko, no? Tsaka sa harap. Hindi. Ito talaga ang, sa totoo lang, ito ang weakness ko, no? Yung natural trail. Kanina kung nakita nyo sa bike park, medyo maganda ang takbuhan natin, no? Pero dito sa natural trail, natatakot talaga ako sa mga sorpresa, no? Anyway, ito na yung pinaka-exciting part, no? Ito, Black Diamond Climb, no? So dito, naramdaman ko na, pumipitik na yung pulikat ko sa kanan. Sabi ko, shit, 20 kilometers pa lang, bakit pumipitik na tong lintik na to? Mukhang napuwersa talaga ako sa simula, may kalahati pa ng karera. So inalalayan ko lang dito, tas isa pa pala, naka 34T ako, no? Hindi ko kaya, medyo, alam mo, 73 kilos ako, so medyo mabigat ako. Dapat nag 32T ako, maling-mali ko, kaya ko. So ito na yung pangalawang part ng Black Diamond. Si pare sa harap, tukod. Tukod na rin ako. Pag tukod ko, pumitik yung pulikat ko sa silip sa kanan. Oh, hindi. Bird year lang. LG Bikes. Nakakamiss yung gravel lang. Ingat. Okay, si Lloyd, LG Bikes. I'm sure kilala nyo siya. Yun, nauna na siya. Okay pa siya. Sabi ko, wala, una ka na pare. Napuwersa ako sa simula. Puro pulikat, no? Kaliwat kanan. Anyway, next part is... Okay, so 23K mark. Wala. Pinupulikat na tayo. Mali na naman pacing mo. Sprocket. Napasabay tayo sa initial surge. So, chances are, no? Ito, hindi na nga tayo maka-resolve. Pero, pa-recover lang natin. So, ngayon, low tempo lang ang kaya. Alalay lang. The best talaga nito. 32T. Para sa fitness ko. Ito yung flowy na single track part na medyo mabilis ang takbuhan dito no, yung design ng trail niya. Pwede ka mag-speed. So mostly lusong siya pero meron din siya mga flat sections.
Ang dulo natin na daratnan dito yung mga may maliliit na bato-bato, saka may mga loose na part, no, na tricky rin, na hindi mo rin kayang speed masyado dahil maaaring sumemplang ka. Ito yung parang maliit na batis, no, may overflow dyan. Then finally, dito na tayo sa parang gubat na maraming dahon, tsaka yung root garden, no, na sinasabi natin. So, ahon na naman to. Tandaan nyo guys, no, yung kanan ko may konting pitik na, pulikat, tas yung magkabilang singit may pitik-pitik na rin yung hip abductors yata yung tawag nila doon, flexors and abductors, no. Karaniwan lumalabas yan sa MTB kasi sinastabilize natin yung bike, no, madalas ang tayo natin, bihira yan sa road tsaka sa gravel. Okay, so ito na yung flowy part na pa Eldorado, Araneta yata, no, papunta na tayo sa direksyon na yun, 25.7 km mark. Ito rin yung pinaka, alam niyo, napakaganda tanawin dito. Besides na napakahirap niya, napakaganda ng nature talaga kasi natural trail to, no. Ito yung root garden, yung unang-unang root garden na tatahakin natin. So, after nitong lusong na to, magsasanga yung daan, no, yung ruta left and right. Yung track read, dumaan ako dun sa may left. Yung pinakapalatandaan ko yung malaking bato na nasa gitna. Ayun yung malaking bato, no. So, left talaga ang linya nito na madali. Ang lalaki ng mga ugat. Ayan, nakita nyo, no. So, kailangan diretso ka lang talaga. Buti hindi basa. Ayan si Idol, kinuha yung linya sa kanan, no. So, ito yung pinaka root garden part natin bago dun sa may palabas ng Pineda na tatahakin din natin sa susunod. Sayang lang, laspag na laspag ako dito. Dapat talaga nag-pace ako ng maayos, no? So, shortly after, ito na yung part na napakaraming dahon, no, na madulas. So, ang hirap mag-corner dito. Yung nasa harap ko, sumemplang. Hindi siya yan. Ito yata yung na-flat Pero may isa sa harap ko, sumemplang, no, nadulas siya dito sa mga dahon na to. Kasi yung mga dahon, alam niyo naman, napaka-unpredictable niyan. Pwede yan diretso. Pero maliban sa tinatakpan niyan yung pwedeng patibong o mga butas sa ilalim, wala kang traction yan, no, pagko-corner ka. So, talagang alalay lang ako besides the fact na laspag na ako dito. Okay, number 1 rule. Alam niyo naman, pag pinupulikat na, huwag kayo tutukod. Kundi, ayan. Na-shoot yung gulong sa harap, sarat. Tumukod tayo, nanigas, semplang. So, ayan na yung level ng pulikat natin, no? Naninigas na pag inunat mo yung paa. So, simula dito, todo ingat na talaga ako. Bale, ito yung isang makunat na ahon dito sa part na to. Himala, no? Hindi ako pinulikat dito. Basta bilog lang, walang tayo, walang tukod. Kaya ko, yung pinupulikat ako talaga sa tukod, tsaka sa pagtayo, no? Out of saddle na climb. Pero pag mga ganto-ganto lang, tas steady rhythm, no? Walang surge, walang bigla ang sipa. Kaya, nasa-survive ko. Yun nga lang dito, ayan, tukod tayo. Pero maganda yung tukod, no? By the way, ang tinitake ko pala dito pang laban sa pulikat, cramp fix, no? Nakatatlo yata ako dito. Effective siya. Baka gusto nyo i-try yan. Effective siya, no? Imumumog muna siya bago siya lunukin, no? So, ito na. Yung pinaka, arguably, the hardest part of 7-Eleven Trail 2026 para sa akin. Yung palabas ng Pineda, no? Yung root garden ng Pineda. Ito. So, what made this Pineda root garden really hard, no? Really. Besides na sobrang steep niya, I can see, no, yung pinakamatarik yata dito may negative 34. Single track siya na maraming ugat. Yung ugat niya malalaki talaga, as in nakalabas siya. Then pwede kang mag-stop ball, no? Ito, ganitong part na to, kulang ako sa speed kasi nga pinupulikat na ako. Yun, no? Hindi nag-roll over yung front tire ko, tumigil siya dun sa ugat na yun. Inaalalayan ko na kasi yung pulikat, hindi tayo makatayo, hindi tayo makanavigate ng sobrang ayos dahil sa pulikat natin. So I will feature this whole part, no, as ito yung pinakamahirap para sa akin. I want to show dun sa mga naglaro and yung mga hindi naglaro as well kung ano yung pinagdaanan naming mga lahat na sumali, no, kung gaano ka hirap and technical talaga ng section na to. So ito yung relatively flat part niya. Then onwards tayo dito sa isa pang pinakamahirap, no, yung biglang may pasiko na pakanan besides yung bulusok na lusong niya. Bawal kumurap. Sabi nga nung nasa likod ko, no, kanina, bawal kumurap, sir. Totoo. Pag kumurap ka dito, yari ka talaga. Pero
this is one of the parts na talagang masasabi mo. Ako, medyo bago pa lang ako nag-EXC, mag 1 year pa lang akong dire-diretso nag-EXC. Nang seryoso na ganito. And dito mo masasabi na talagang iba talaga yung disiplina ng cross country para sa akin. Mas humahanga ako sa mga manlalaro natin. Kasi besides yung fitness, no, kailangan meron ka rin bike handling skills talaga. Isipin mo, pagkatapos mong lumusong sa gantong ka-technical na lusong, aahon ka pa ng matindi, ng napakatarik. No? So, combination siya ng fitness and skill, no? So, yan na nga, pulikat. Tukod ulit sa pulikat, dire-diretso ulit tayo. So, 4 na beses pa nangyari yan sa akin. Walang-wala na talaga yung kanan kong paa. Naninigas siya pag tinutukod ko ng pabigla, no? Yung biglang bagsak. Pag dahan-dahan, okay. Pag pabigla, wala. So, yan ang kondisyon natin. Pinupulikat, parehas singit, tapos pinupulikat pag inunat yung kanan. Yung kaliwa rin sa tingin ko, sanay lang tayo mag-dismount sa kanan, no? Pero hindi ko nasusubukan yung sa kaliwa, no? So, ito na naman, sinulubong na naman tayo ng ahon. Ito, palabas na to ng Kasili, no? I think nasa bandang 26-27 kilometer mark yata to kung hindi ako nagkakamali, no? So, babaybayin lang natin to, ipipace lang natin to. O yun, 30 kilometer mark, malapit na tayo sa cut-off, no? Naalala ko, narating ko yung cut-off ng 2 hours and 7 minutes yata. So, maganda pa. Maganda pa yung oras sa water station dito. Naalala ko, tinatanong ko kung asan yung cut-off dun pa daw. May mga 1 kilometro pa daw. So, sabi ko, hindi ko na kaya. Inom muna tayong Pocari dito. Ito pa, isa pang mali, no? Bilang first time ko na nag 7-11 trail, dapat nakinig din ako sa payo nila ng mga tropa na matagal na naglalaro. Nagdala kasi ako ng hydro bag. Ang laman yan is 1.4 liters ng tubig. Naubos ko naman. Ang nasa bike ko, 2 bote pa. Nating 600 ml, no? Hindi ko nagalaw yung isang bote. Punong-puno siya. So, buong ride natin, buong trip natin, may dala tayo na extrang bote na 600 ml. Sayang din. So finally, at 31.8k mark, narating na natin yung cut-off. Yun. So, pass tayo, mga plur. Pass tayo, lusot na. Kinakabahan ako actually na sa wave A, no, na baka hindi ako umabot. Pero, thank you Lord na maski hindi ko na pace, umabot tayo. Sana, patig na, patig. Okay, so nandito na tayo sa may 33 to 34 kilometer mark. Hindi ko talaga kabisado anong tawag nito. Ito yata yung nursery, pero do correct me if I'm wrong, no? But this part is especially flowy. Flowy siya nung marami siyang ahon na maliliit, marami siyang lusong na maliliit, and marami siyang switchback. Pero kung hindi lang ako laspag, napaka-enjoy nitong part na to, no? Isa to sa mga part na gusto kong ulitin, no? Kung mababalikan ko lang ng hindi ako laspag para ensayuhin. Gusto ko nag-enjoy talaga ako sa part na to. Isa pang nakakapag-challenge sa area na to is maraming tuyong dahon sa paligid, no? So alam niyo naman, gaya nga ng sabi ko kanina, pag mali ang pasok mo sa dahon at nag-corner ka, kumapit yung harap o yung likod mo, tudulas ka kagad dyan, no? So, inaalalayan ko lang talaga. Yung speed ko dito, walang sudden movements, walang sudden explosion ng legs. Dahil pitik at lock up na naman yan. Sesemplang na naman tayo dahil sa pulikat, no? So, mine-maintain lang natin. Okay, so mga nagbabike park dyan, alam niyo na tong section na to. This is Brexit. Ito yung 1.2 kilometer climb sa baba, galing MASH, no? Yung connector trail, paakyat ng launch pad kung saan tayo nagsisimula mag-trail, no? So, mahaba tong ahon na to at maraming switchback to. Kukunat to sa may bandang dulo talaga, no? So, nagsiselebrate na ako dito kasi nakalimutan ko. Kala ko ito na yung huling ahon, tapos basic trail na, pa-finish line. Meron pa palang isa. No? So, dito makikita nyo, sari-saring wave A and B, karamihan, pero may mga mabibilis rin na scene. Ayan, isa-isa ng pinupulikat, isa-isa ng nauubos, no, dahan-dahan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit 40 kilometers yung XCM na to, grabe yung perceived effort niya. Talagang grabe, legit talaga na cross-country marathon tong 7-11 trail, no? Parabilum. Puta. Ano pala? 34.5 kilometer mark. Grabe, nararamdaman ko na ulit yung laspag ko habang nag-i-edit ako na itong video na to. Hindi na narinig nyo, nagmura ako nung sa simula. Kasi nakalimutan ko, dadaan nga pala ulit dito sa Parabilum. Itong Parabilum, napakaraming flow tsaka switchback nito. In particular, itong area na to, ayun nga,
Si pare, kung nakita nyo sa sulok, pinulikat siya, o yun, no? Dali dali guys. Uy. Pulikat ba? Oh. Hindi, ganito na lang. Idol. Wala eh. Oo, safety lang. Uy. Safety tayo, safety na. Malapit na eh. Ba't pa dito magpapakaulol? Ayun, so yung mga naging body ko dito sa mga kapace ko sa likod na nasa age cut 35, 39, tsaka 40, 44, nagkakwentuhan na kami. We both agree na medyo semi-survival na yung pace namin. We won't risk anything that seems high risk, no, and would cause us to cramp dahil kaming 3-4 na mga body dito. Tingin isa, pulikat ng isa, manhid na yung kamay. Yung isa yung batok, ang sakit na raw yung isa. Puli-pulikat na rin. So, anika nilang mga tama na kami. No? Sayang, this section of Parabilog is so flowy pa naman na napakasarap mag-speed dito kung fully functional lang yung musculature and legs natin. Anyway, moving on. Malapit na tayo matapos. Okay, finally, 38.5 kilometer mark tayo. Nandito tayo sa last flowy section, no, na naabutan natin itong dalawang tropa. Yung isa is si JC, no? JC Reliosa, teammate natin sa BYBS, no? Wave C ata siya. So, makalbalakas. Magaling talaga kasi sa X itong si JC. So, ito, binibigay ko na lahat ng kaya ko para lang matapos na, no? Kasi sabi ko nga kanina, talagang bumubuhay na lang sa akin para hindi tumuloy yung pulikat, cramp fix na. So medyo nag-init na rin, medyo wala na rin tayong pakialam sa mga lusong-lusong masyado. Kasi ang nasa utak ko talaga, gusto ko na talaga matapos. So yung mga gantong matatarik na bigla, wala na tayong pang ganto. Tumutukod na talaga tayo, pero buti na lang nasalba ng cramp fix yung pulikat ko, no? Hindi na ako pinupulikat masyado, pero ganyan na lang lakad natin. Pangiwi-ngiwi na lang. So finally, ito na yung last stretch, no? Papuntang finish line. Makikita niyo yung odometer sa may kanan, 39.4 kilometer mark. Kung titignan niyo yung power sa kaliwa, no? 350, 340. Right on yan sa VO2 max ko. Talagang pinipiga ako na lahat ng kaya ko. Kasi pa-finish line na rin naman. Kaya lang, yung piga ko, yung takbo, gis lang. Ganun ka wala na, no? Pumipitik-pitik yung pulikat dito. Pero, basta, sabi ko, at least first time tayo naka-try mag 7-Eleven, at least natapos natin ng safe. Wala tayong sugat kahit isa. And as always, no, ang first lesson natin, dun tayo matuturuan ng mga mistakes natin dito para sa susunod na try natin mas magaling na at mas maganda. So, thank you Lord. Ito, finish line na. Exactly 40 kilometer mark. So, that's 7-Eleven Trail 2026 for you. Sobrang hirap, pero sobrang enjoy. Definitely, uulitin. Sa totoo lang, sa tagal ko nang kumakarera, na-try ko ng mga iba't iba, road, gravel, XC. I think ito yung pinakamahirap na perceived effort. Kahit na almost sub 3 hours siya, iba yung perceived effort niya, iba yung hirap niya, iba yung kawalwal. Like I said earlier, hindi lang puro skill. Hindi lang puro fitness, pero kailangan may skill ka rin. Tsaka iba kasi yung handling, no, pag laspag ka. Usually kasi pag nagbo-bike park tayo, sariwa tayo. Iba yung galing ka sa zone 5 na ahon, tapos lulusong ka ng teknika. Marami pa tayong matututunan. There's very, very much room for improvement. So, I hope you guys enjoyed that coverage. Kung may questions kayo, PM lang kayo sa akin. Ayan, familiar faces, Peter, and a lot more, no, na hindi ko na video kasi nalobat na yung action cam ko. So thanks guys. I hope you enjoyed that, and I'll see you next time.